Napakadali lang naman po intindihin ang ating mga kapwa Pilipino sa nangyayari ngayon. Biruin nyo may gera na. Biruin nyo krisis na. Anong ginagawa ng presidente natin? Wala. Anong ginagawa ng gobyerno natin? Karpyo? Bawal mag-video okay? Bawal na lumabas hanggang alas 10? Di ba dati naman na yan? Di ba? Di ba? Panahon ni Tatay Digong pinatupad na yan. Panahon pa ni Yorme nung una niyang termino bilang isang mayor. Pinatupad na yan eh. Diba parang ganito yan mga kapatid. May krisis na tayo sa langis. Naghihirap na po ang ating bansa. Imbis na unahin po yun, okay lang naman yung mga kerpyo-kerpyo. Pero unahin nyo naman ang ating bansa. Diyos ko po, ayuda na naman. Parang ganito yan para mas maintindihan pa po ng mga kapwa natin mga Pilipino. Example, ikaw, kailangan nyo na sa pamilya ninyo, merong magsasaing, inutusan mo yung anak mo, kailangan magsaing ka na, kasi uuwi na sila, kakain na, malapit nang dumating, pagkain na, magsasaing ka na kailangan mong gawin, di ba? Mabuti yun. Anong ginawa mo? Imbis na magsaing ka, nagwalis ka sa bakuran. Mabuti rin naman yun, di ba? Nilinis mo yung buong bakuran, nagwalis-walis ka, tinanggal mo yung damo-damo. Nandiyan na yung mga kapatid mo. Gutom na sila, wala pa ring sinaing, pero naglinis ka ng bahay. Mabuti yun, di ba? Mabuti rin naman na maglinis ka, pero dapat anong unahin? Siyempre magsaing. King ina, madali bang... Anong ginagawa natin, Pangulo natin ngayon? Anong ginagawa ng gobyerno? Nagkikrisis na, umiiyak na yung ating mga magsasaka. Dahil po nabubulok na lamang yung kanilang mga inani. Imbis na suportahan ng gobyerno, anong ginagawa ng gobyerno? Karpyo! King ina nyo! Diba? Mabuti rin naman yung karpyo pero napapanahon pa yon. Nakulong na ba yung mga buaya? Wala pa. Diba? Mag-like na kayo. Yes, mga kapatid. Napaka-real talk nun. Unahin nyo muna yung mas pangangailangan ng ating mga kapwa Pilipino. Bago nyo hanapin si Atong Ang, muntik na. Tangina nyo naman. Diba? Anong gobyerno to? Hinahanap si PBBM. Mukhang AI daw yung araw ng kagitingan ng ika-84. May similarity sa ika-83, 2025, 2026. Madali na ho ang AI ngayon. Kaya ayaw nang maniwala ng mga kapwa Pilipino natin kahit totoo man ang sinasabi nila kasi nga nagsisinungaling sila gaya nung flood control. May 5,500 daw na flood control. Meron daw na overwhelm. Tapos nung binagyo ng binagyo, pinagpipisa yung uulitin ko lagi ito pinagpipisa yung mga hollow blocks. Ang daling mapisa. Ang daming mga ghost project. Nasan yung overwhelming na napakadaming flood control? Wala, di ba? Sino may kasalanan? Si Bong Revilla. Tangina naman. Wow! Ebi! Diba? Ganito ho ang Pilipinas ngayon kaya marami ng mga galit ng mga kababayan natin at sinasabi pat binabaligtad, binabayaran daw tayo ni BP Sara. Tangina kung meron, bakit? Araw-araw nga akong magbablog. Pinaulit-ulit ko lang mamena. Ang sarap nun, babayaran ka monthly. Puta. Baka maya't maya makikita nyo kung saan-saan nagpa-vlog ako. Yung bayad, yung mga taga-kabila. Kasi kahit hirap na silang ipagtanggol itong si BBM, okay lang kahit magmukha silang tanga. Yung importante, may sweldo sila. Di ba? Pero no hard feelings. Love ko yung mga yan. Mga tropa yung iba dyan eh. Pero bahala kayo sa buhay ninyo. Kung dyan kayo gusto nyong makilala ng mga kaibigan ninyo, di mag-BBM kayo. Basta dito kami sa mga Duterte. Bakit kami sa mga Duterte? Maayos eh.
Hindi nyo nakikita kami, nakikita namin. Kayo hindi. Kasi nga, mga king ina ninyo. O, di ba? O, sige na mga kapatid, panoorin na. Kasi mga kaibigan, ano, Kong Libistein nanguna sa isang panawagang protesta para pababain ang VAT at presyo ng langis. Hanggang ngayon, kailan ba yung gera? Hanggang ngayon, hindi pa rin ba pinag-uusapan yan? Di ba mandatory dapat? Hanggat maaaring maging mandatory. Hindi, dapat madaliin na. Eh, ano ginagawa? Pangako dito, pangako doon, libreng sakay dito, libreng sakay doon. Pero wala naman eh. Ano ng gobyerno nyo? Pangit ang pamamalakad ng gobyerno ngayon. Aminin nyo man o hindi, para dun sa mga taga-kabilang mga bulag sa katotohanan, pangit ang gobyerno nyo ngayon. Kaya kami lumalaban para kay BP Sara, para sa ating bansa, para sa mga susunod na henerasyon, para sa mga anak namin at kaduluduluan na magiging anak nila, maging maayos ang pamamalakad at umunlad ang ating Pilipinas. Sa inyo kasi ang gusto nyo pang sarili nyo lang, pang pamilya nyo lang, yung ipinapakain ninyo galing sa nakaw lang. O, sige na, panoorin na natin to mga kapatid. Galing ito sa ating DZAR SMNI News mga kapatid. Kong Libistein nagrally sa Liwasang Bonifacio kasama ng mga tapat na mga Pilipino, mga manggagawa. Ito na, play na po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo para sa ating ikatlong araw ng ating pagtitipon sa Liwasang Bonifacio para manawagan na ibaba ang presyo ng langis at ibaba ang VAT. Welcome po ang lahat na makiisa sa ating mga kababayan mula sa Batangas at umaasa po ako na diringgin ng ating gobyerno ang ating lumalakas na panawagan para ibaba ang presyo ng langis at ibaba ang VAT. Paano diringgin eh? Patay! Ay, buhay pa pala, sorry. Paano diringgin yun? Eh, puro AI nga! Paano diringgin? Eh, kung tulog. O kaya, tutulog pa. Pagising na lang, mamaya siguro. Paano didinggin? Ano nangyayari sa Pangulo nila? Di ba? Nasaan na yung mga reklamador noon? Sabi nyo, ayaw nyo kay BBM. Magsilabas kayo. Wala na, no? Ayaw nyo na. Duwag din kasi kayo. Oh. Yung mga kakamping, wala na rin kayo. Oh. Sige! Magkainan kayo ng mga libag. Basta kami, Duterte pa rin. Maganda kasi ang pamamalakad. Davao City, ang ganda-ganda. Yung mga nagawa ng dating Duterte, ang ganda-ganda. Diba? Ano ba yun? Libreng sakay. Yung kabila, yung libreng sakay nila, parang kala mo, ilalagay ka na sa kulungan. Tuloy tayo, ha? Ang matapang. Kaya dapat tayo ang mag-umpisa kung wala itong mag-umpisa. Inuulit ko, mabuhay tayo lahat. Presyo ng gasolina. Hindi na ako marunong magdugtong. Anyway, maraming salamat po. Magandang umagang muli. At binabati ko kayo sa katapangan at pagkamakabayang yung pinakikita nyo sa araw na ito. Salamat po. Ang mamamayang Batanggenyo po ay talaga naman pong nagsasakripisyo sa init dahil para lamang may parating sa mamamayan ng Kamaynilaan ang masiginating pagnanais na imasura ang VAT at excise tax na pahirap sa mga Batanggenyo. Kaya naman po inaayahan po natin ang ating kasama mula po sa Mapayaan ng Nasugbo, si Kapitan Marlon. Karapatan ng mamamayan! Ibang laban! Salamat po sa inyong napakainit at napakasigla na pagtanggap sa ating lahat.
Napakaganda pong tingnan kung ganito palagi ang paglaban ng malawak na mamamayan. Hindi po kaya ng ating congressman na doon lamang sa loob ng plenaryo na ipaglalaban ang ating karapatan. Mas nanaisin at mas maganda at makikita at mararamdaman kung ang malawak na mamamayan ay pupunta sa lansangan upang ipagsigawan at ipasura ang mga laban na makakatulong para sa ating mga mamamayan. Salamat po kay Congressman. Isang napakabuting tao, isang napakahusay na leader sa unang distrito. Siya po ay nauna at tumayo para sa karapatan ng lahat ng mamamayan. Naniniwala po tayo na sa pamamagitan ng unang distrito ay matatawagan natin ang buong nasyonal na nivel ng pakikipaglaban para ibasura ang bag na ito. Sa inyo pong lahat, alam natin at ramdam natin kung gaano kahirap ang nararanasan natin. Habang ang mga magnanakaw at ang mga dambuhalang politiko na nasa gobyerno ay nagpapakasasa sa buwis na ipinapataw ang ating mga kawan, tayo ngayon ay nagpapakahirap at nagpapainit dito sa lansangan para ipagsigawan ang ating karapatan na bandang huddulo ay sila din ang may ginabang. Alam niyo mga kasama, ako po'y mangingisda rin. Ramdam din natin ang hirap na natatanasan ng lahat ng ating mga hanay at sektor. Lahat ng toda, lahat ng samahan na narito ngayon, ng sectoral group na narito ngayon, ramdam ang hirap at pasakit dahil sa taas ng langis. Alam niyo ho, ang ating mga kasama politiko na ngayon ay nakaupo sa gobyerno, pag pumunta sa gasolinahan, magpupuntang ng tangke, walang kahirap-hirap dahil ang kanilang kukuhanin ay piyo galing sa buwis ng mamamayan. Alam niyo, kapag sila'y nagkagasolina, puntang ang mga tangke, pero ang magbabayad ay ang isang mahirap na mamamayan na kagaya natin. Napakasakit itong isipin na patuloy tayong pinagsasamantalahan at pinahihirapan ng ating mga kasama na dapat sana'y sila magtatanggol sa ating karapatan. Kaya salamat po kay Congressman Leandro Ligarda Libisne sapagkat siya ang isa sa namuna para ipaglaban ang karapatan ng ating mga mamamayan. Sana po, wag po tayong susuko. Sana po, wag po tayong manghihina. Ang laban ay umpisa pa lamang. Tatapusin natin at sasamahan ng ating mahal na congressman hanggang tayo po ay magtagumpay. Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Maraming salamat po. Talaga naman nga pong masiglang magsanikla na sa init ng araw ang panawagan ng mamamayang Batanggenyo. All the regulation law! Ibasura! Karapatan ng mamamayan! Personal langis! Sahot! Preso! At ngayon naman po ang ating tagapagsalita mula po sa Barangay Wawa. Si Benjamin Andal, inaanyahan po kayo sir dito para magbigay po ng inyong mensahe. Benjamin Andal, kung ako po ay inyong naririnig, dito po kayo sa unahan para magbigay po ng inyong mensahe ng pakikisa. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakikinig. Ako po ay isa lang maliit na mga isda na nakiisa para sa ating alilantunin, sa ating pinaglalaban, para sa ating mga mahihirap. Ibaba ang langit, lahat ng petrolyo. Kami mga maliliit na mga isda ng Barangay Wawa na sa Batangas, ay nag-isa para sa hangarin. Ibaba ang lahat ng tumataas. Sa pangawari ko po, ang matataas, lalong tumataas. At ang mabababa, ay lalong bumababa. Hindi na kaya kamutin daw ang presyo, lahat ng bilihin. Kaya tayo mahihirap, ay lupo na. Maraming salamat po, Congressman Leandro Ligarda Libisne, sa tulong po niya, mga kababayan. Tayong lahat ay naririto para iparating sa kanila ang ating hinanaing, ang ating paghihirap, mga mangingisda, sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, at sektor ng manggagawa. Lahat na po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong mensahe ng pakakaisa. At ang ating pong panawagan, Ban Alisin!
programa para po lagumin ang ating programa mula po kaninang umaga at hanggang sa kasalukuyan. Tinatawagan po natin ang ating tagapagsalita na si Kagimo Hernandez. Isang makauri at mapagpalayang araw sa lahat ng makikiting mula sa unang distrito ng Batangas. Mga kasama, mabuhay kayo sapagkat kinatawang kayo ng pagbabago, kinatawang kayo para isilin ang taong bayan. Ang labang ito ay laban ng taong bayan para wakasan ang pagpapahirap sa ilalim ng Old Regulation Law at ng pagtaas ng personal land. Masiglang magsanikla na sa init ng araw ang panawagan ng mamamayang Batanggenyo. All the Regulation Law! Ibasura! Karapatan ng mamamayan! Personal langis! Sahot! Preso! At ngayon naman po ang ating tagapagsalita mula po sa Barangay Wawa. Si Benjamin Andal, inaanyahan po kayo sir dito para magbigay po ng inyong mensahe. Benjamin Andal, kung ako po ay inyong naririnig, dito po kayo sa unahan para magbigay po ng inyong mensahe ng pakikisa. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakikinig. Ako po ay isa lang maliit na mga isda na nag-iisa para sa ating alilantunin, sa ating pinaglalaban, para sa ating mga mahihirap. Ibaba ang langit, lahat ng petrolyo. Kami mga maliliit na mga isda ng Barangay Wawa na sa Batangas, ay nag-iisa para sa hangarin. Ibaba ang lahat ng tumataas. Sa pangawarin ko po, ang matataas, lalong tumataas. At ang mabababa, ay lalong bumababa. Hindi na kaya kamutin daw ang presyo, lahat ng bilihin. Kaya tayong mahihirap, ay lupo na. Maraming salamat po, Congressman Leandro Ligarda Lebeste, sa tulong po niya, mga kababayan. Tayong lahat ay naririto para iparating sa kanila ang ating hinanain, ang ating paghihirap, mga mangingisda, sektor ng mangingisda, sektor ng magsasaka, at sektor ng manggagawa. Lahat na po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong mensahe ng pakakaisa. At ang ating pong panawagan, ba't alisin? Para matanggalin! Ulit po, ba't alisin? Para matanggalin! At ngayon naman po ay makakatulong na po tayo sa dulo ng ating programa para po lagumin ang ating programa mula po kaninang umaga at hanggang sa kasalukuyan. Tinatawagan po natin ang ating tagapagsalita na si Kagimo Hernandez. Isang makauri at mapagpalayang araw sa lahat ng makikiting mula sa unang distrito ng Batangas. Mga kasama, mabuhay kayo sapagkat kinatawang kayo ng pagbabago, kinatawang kayo para isilin ang taong bayan. Ang labang ito ay laban ng taong bayan para wakasan ang pagpapahirap sa ilalim ng Old Regulation Law at ng pagtaas ng personal land. Okay, siguro gano'n na lang, no, mga kapatid. Ako naman ang masasabi ko niyan. Kaya siguro ho nila ayaw tanggalin yung VAT kasi nga mas kumikita sila ngayon dahil ang taas na ho ng gasolina. Ito'y sa palagay ko lamang at ang aking opinyon. Dahil tumataas ang gasolina, mas masarap ang tax siguro nila. Kaya ayaw pa nilang tanggalin. Di ba? Ayun lang. Pero sa totoo lang, sabi ng iba, pag tinanggal daw yung VAT, medyo maliit lang daw talaga ang maidadagdag o ang maibabawas, no? Siguro mas maganda kung kumuha tayo sa ibang mga mapagkukuhanan na hindi na dun banda sa Iran.
marami naman daw mapagkukuhanan, hindi lang naman daw doon. Pero ba't anong ginagawa ng ating presidente? Siguro lang no. Siyempre, kapag hindi tatanggalin yung VAT at pataas ang kuryente, mas lalo silang kikita kasi doon sa tax. Pagpalagay ko, siguro gano'n. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, huwag nyo kakalimutan mag-like po sa ating video. Maraming salamat sa mga nanonood. Pipilitin ko pong pusuan lahat yan kahit ikaw ay hindi maka-DDS. Kahit ikaw ay tanga-tangang taga-kabila, okay lang yan. Ha? Pero siyempre, ang reaction video na ito ay hatid po sa inyo ng ating... Kung gusto Uy, ano nangyari doon? nandito na ang fiber ni Juan, maaasahan. Teka, Kaya Fiber ni Juan, ano ba? Bakit? Mga kapatid, hindi kasi, naghang pala yung sa akin. Grabe talaga tong globe na to. Kaya sa inyo mga kaibigan, ay sorry na sabi ko si globe. Globe naman talaga Walang magagawa. Sa mga gusto pong magpakabit ng internet, ito po, napakaganda po ng kanilang internet kasi napakabilis na at ang mura-mura kung pa. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan, maaasahan. Kaya tawag na, baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright.